President Sara Duterte ang kanyang suporta sa host ng Sunshine Media Network International o SMNI na sina Lorraine Badoy at Jeffrey K. Eric Celis. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jerry's TV, Medina. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin ngayon po, today's video, Sara Duterte, kinampihan ang SMNI at fake news. Diba? Dahil sa pagpalaya kila Eric at kay Badoy. Yan guys, ang mainit na balita na agad-agad guys, mabilis pa sa alas 4 naglabas ng statement itong si Inday Sara na pagsuporta nga dito kila Eric at Badoy, at parang sinasabi niya na talaga sa SMNI. So samantalang sa usapin ng West Philippine Sea, nga guys, nga lang, wala sa mga statement. Marami ng top officials, even si BBM, di ba, mga senador, congressman, at mga iba-ibang grupo kinukundi na, pero siya wala. Diba? Wala siyang statement. So basahin muna natin guys ang kanyang statement. Sabi dito, Assalamualaikum. Hindi ko masyado parang pagbati sa Muslim. Sabi niya, maraming salamat sa mga Pilipino na sumuporta at nakiisa sa laban ni na Dr. Lorraine Badoy at Jeffrey K. Eric Celis. Noong December 5, ikinulong sina Dr. Badoy at K. Eric at sa House of Representatives matapos na sila'y manindigan at para sa ating karapatan na malayang mapahayag at sa malayang pamamahayag. So yun guys, nakakatuwa, di ba? Malayang pamamahayag daw at pahayag. So unang-una guys, itong sila Eric at Dr. Itong si Badoy, hindi naman talaga sila broadcaster. Actually, di ba? Yung sinasabi dito parang press freedom parang ganoon, di ba? Gusto nila malaya silang magpahayag nga. So, even yung KBP, di ba? Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Sinita pa nga sila actually dahil hindi pala member itong si Badoy at itong si Eric. So ibig sabihin hindi talaga sila mamamahayag, di ba, kagaya ng mga ibang channel, GMA, ABS, News 5, di ba? So doon pa lang sablay na, di ba? At saka ano ba yung pinapahayag nila nitong sila Badoy at Eric? Hindi ba fake news yan? Kaya nga sila na patawag sa Kongreso dahil nga sa fake news ang kanilang sinasabi. So, tuloy pa natin guys. Ang sabi dito, kahanga-hanga ang tapang at tatag na pinamalas nina Badoy at Eric para ipaglaban ng ating karapatang itaguyod ang ating saligang batas. Simbolo sila ng isang bayang naninindigan sa tama at naninindigan para sa tama. Lalong lumabo guys. Lalong lumabo. Ano ba tamang sinabi, di ba? Kaya nga sila na ipatawag sa Kongreso dahil sinabi nga nitong si Eric Celis at saka itong si Badoy na gumastos daw. Di ba? Pinaratangan. Di ba? Itong si Speaker Romualdez na 1.8 billion daw ang nagastos sa isang taon. Di ba? So, ngayon, dahil pinatawag sila, tinanong ngayon kung sino yung source. Diba? Nung sinabi ni Eric na yung source niya sa staff ng Senado, sabi niya, diba, ayaw pa nga niya sabihin Tapos nung tinatanong na kung na-validate, sabi niya, sa mismo, hindi. So, siya mismo nagsabi na nalaman lang niya o narinig lang niya, siguro sa mga barbero lang niya narinig yan. Kaya umamin siya doon sa Kongreso na hindi niya binalidate o dinoble check o kinumpirma na totoo ba yun, yung paratang na yun na nakagastos ng 1.8 billion itong si Martin Romualdez o hindi. Tapos lumabas sa investigasyon, hindi naman pala 1.8 billion, di ba? So ibig sabihin nasa media sila
sa SMNI sila, nagla-live sila, nagbo-broadcast sila, maraming nanonood. So nalilin lang nila ang taong bayan. Alin ang tama doon, di ba? Alin ang tama sa sinasabi nitong si Inday Sara, guys, di ba? Kaya sabi nga, simbolo sila ng bayan na manindigan sa tama at naninindigan para sa tama, di ba? Simbolo daw ng fake news. Simbolo ng fake news, di ba? Pag sinabi mong tama, kailangan yung binabalita mo, binobroadcast mo, lalo na sa Free TV ka, kailangan totoo yun para masabi na tama, di ba? Alin ang tama? Doon umamin na nga itong si Eric Celis, di ba? Talaga naman, di ba? Simbolo daw sila. Hindi ba simbolo sila ng red tag? Sino ba mga na-red tag nila? Ang dami nitong na-red tag. Sinisiraan. Una, si VP Leni Robredo, di ba? Si Mayor Magalong. Sino ba? Sila Angel Locsin. Si Atong Araulo. Noong panahon nila, di ba? Red tag sila ng red tag. So, doon pa lang, talagang fake news na. At wala pa naman silang napapatunayan. Kasi kung may mapatunayan sila, pwede naman nilang i-demanda, di ba? Sa korte na itong mga to, komunista daw, NPA, di ba? So tayo guys, talagang kinukundina natin yung ginagawa ng NPA na hindi tama. Di ba? Hindi yung hindi tama, pero pagka ganito kasi, na nagsasalita lang sila ng mga karapatan nila, tapos nire-red tag mo, yun ang mali, walang due process, di ba? So pasalamat nga sila, si Eric Badoy, tsaka itong si Eric, tsaka si Badoy, pinagsama ko pa tuloy. Si Eric at tsaka itong si Badoy, binigyan sila ng due process, di ba? Kaya nga yung pinatawag sa Senado, sa Kongreso, para magpaliwanag, di ba? Para sabihin ang kanilang depensa. Pero ano nangyari? Nagsisinungaling sila. Kaya nga pareho sila, guys. Pareho silang nakulong sa kamera. So tuloy natin, guys. Unang-una, sabi niya, nagpakita ng katapangan at katapatan sa bayan sina Badoy at Eric bilang bahagi ng matagumpay na kampanya ng Duterte administrasyon laban sa terorismo at insurgensia sa ilalim ng NTL-CAC o National Communist Armed Conflict. So yun yan, guys. Yun ang sinabi ko nung una, di ba? Dahil nga daw matagumpay yung sa NPA nila, doon sa NTL-CAC, sa administrasyong Duterte, tatay niya yun di ba? Tingnan mo guys, pagka interest ng tatay niya, naglalabas kagad siya ng statement. Pero sa ICC, di ba? Naglabas din siya ng statement, di ba? Na lumalabas kagad, tapos sumulat sa DOJ na huwag papasukin ng ICC. Dahil nandun si tatay niya, siya yung sangkot, at baka siya, di ba, sinasangkot din siya actually sa EJK, di ba? So, nakikita natin dito, pag mga personal na interest sa kanya, talagang depensa kagad, labas kagad ng statement. So, tuloy natin guys. So, kinikilala natin ang mga magigiting na retired Philippine Military Academy ng alumni at mga dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines na naglabas ng matapang na panawagan para pagpapalaya ng dalawa. So, mga sinasabi niya kasi nito guys na retired AFP, ito yung mga Duterte din ng mga to, di ba? Sila Esperon, sila Parlade, di ba? Yung mga binanggit na pangalan dyan, di ba guys? So, yung mga yun, talaga mga Duterte yun. Kaya talaga sa ayot yung gusto mo, susuportahan nila si Duterte. Kaya maalala nyo, di ba, nung lumabas na may kudeta, di ba, ang sabi nila may kinausap na daw na general, at umamin din itong si Digong na may kinakausap ng mga retired general. Ito na yun sila na may mga planong destabilization, di ba, sa gobyerno. Ito na yun sila. Ito na yung mga Duterte talaga na retired general. So, ibig sabihin yan, talagang sa Duterte lang talaga sila nakapanig. Samantalang kung sinasabi mong naninindigan sila kay Badoy at kay Eric, wala naman di ba? Fake news nga Paano mo sasabihin naninindigan ng mga yan, di ba? Kaya sabi niya, ang panawagan
ng PMA alumni at mga kawal ng AFP ay paalala rin sa kahalagahan ng kaayusan, ng integridad, ng maayos na pamahalahan. Di ba? O so, ano kinalaman doon, di ba? Maayos naman, di ba? Kaya nga sila pinatawag sa Kongreso dahil fake news nga. Hindi naman yun ikukulong o ipapatawag sa Kongreso kung hindi sila nagsabi ng fake news. Kasi maraming tao silang nire-red tag na sinisiraan, di ba? Na hindi naman pala confirm, hindi rin nababalidate, basta nilang binobroadcast. Di ba? So, yun yun guys. Kaya sabi niya, maraming salamat sa pagkakaisa ng mga kasapi ng mga media, social media, practitioners, professionals, IP leaders at iba pang sektor na naging instrumento para mapalaya sina Badoy at ka Eric. So yun guys, pagkakaisa daw ng mga kasapi ng media, social media. Pag sinabi mo kasi media, mga live, mga mainstream media yan guys. Ang ABS-CBN ba naglabas ba ng statement na sumusuporta kay Eric at kay Badoy? Hindi, di ba? Wala silang pakialam. Pangalawa, yung GMA, naglabas din ba ng statement? Kasi mga media talaga yun eh. Naglabas din ba ng support ng statement para supportahan itong dalawa na to? Wapakils din. Ang News 5, ganun din. Wapakils din guys, di ba? So, sino kayong media sinasabi nito na naglabas ng suporta daw? Even nga yung KBP, gaya na sinabi natin ng una, sinita sila, Badoy at Eric. Hindi naman pala sila member ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. So, ibig sabihin guys, hindi talaga sila broadcaster. Di ba? Ano lang, nilagay lang yan ni Kibuloy para lang magsalita na pabor sa Duterte. Di ba? Yan ang purpose niyan. Kaya yung mga sinasabi nito si Sara Duterte, malabo guys, talagang personal na interest lang. At ang sinasabi niya, yung mga tao daw sumuporta. Sino mga sumuporta? Siguro mga DDS vlogger yan, sumuporta talaga yun. Hindi na tayo magtataka dyan guys. Pero may nakita ba kayo na malalaking rally? Di ba? May nakita ba kayo na nagkundina nito? Na malawakang yun nga, protesta para ipagtanggol itong si Eric at si Bado. Hindi kagaya ng panahon ni Marcos Sr., di ba? Yung press freedom, talagang lumalaban sila, di ba? Marami ang naglalabas na statement at malalaking mga rally. Dahil nga nung panahon ni Marcos Sr., di ba? Yung ABS-CBN, tinake-over, yung mga PTV4, lahat na. Sila yung kumukontrol ng media. Yun ang talagang masasabi mong malayang pamamahayag na parang kinikitil nila. At sabi niya, may kapangyarihan ng bayan na nagkakaisa para sa pagsulong ng ating karapatan para sa katarungan, katotohanan na pagtatag ng payapa at matibay na bayan. So maganda naman yung sinasabi niya sa dulo, pero yun na nga, parang hindi related kila Eric at kay Badoy. So ibig sabihin guys, kung ang kongreso, di ba, talagang nilalabanan nito si Eric at Badoy, talagang pinipiga nila kasi dahil nga nagpapakalat sila ng fake news. Ito naman si Sara, kumakampi. Even sa SMNI, di ba, tinatanggalan na yan ng ngayon, suspended, nag-file na ng resolution na suspendihin na yan. Tapos, papunta na yun sa pagtanggal ng franchise. Hintayin na lang natin yung NTC. So, di ba, maganda yung hangarin ng taong bayan na magkaisa at para sa kapakanan ng bayan, pero hindi sa fake news. Dapat sa totoo talagang balita, di ba? Hindi sa mga ganito guys. Kaya ngayon pa lang guys, magsuri na kayo. Sinasabi nila itong si Sara Duterte 2028 malakas daw na pambato nila. Pero ngayon pa lang guys, yung resibo niya nakikita na natin, di ba? Pagdating sa mga may mga personal na interest siya, naglalabas kaagad ng statement. Sa EJK, naglabas ng statement. Dito, naglabas ng statement kaagad. Pero sa West Philippine Sea, wala. Nga guys, di ba? Na binobomba na tayo, binabangga na tayo ng China, wala pa rin. Bumabati pa sa mga Chekwa, guys, di ba? So kayo guys, ano sa tingin nyo? Yung statement ba ito ni Sara, makatotohanan ba? Na simbolo daw si Badoy at Eric na ng malayang pamamahayag, di ba? Kayo,
Sila mismo ang nagsabi at nagsinungaling sa Kongreso, di ba? Kaya ngayon, namimiligo rin ng SMNI dahil sa matagal na nila pong ginagawa to. Itong pagpapakalat ng fake news. So magsuri po kayo ngayon pa lang kung ito yung mga taong to sinusuportahan nyo. Magsuri kayo sa resibo pa lang ngayon, nakikita na natin kung para sa bayan ba to, para sa kanilang personal na interest lang. Alright? So nandito na naman po guys. Abangan nyo ang susunod na. Thank you very much.